May pakuan ako dito. Ayan, malaki na siya, oh. Sana ay mabuhay at magtuloy-tuloy. So, dito ko siya paggagapangin sa pomegranate. Kasi wala akong balag or bibili ako ng balag dito na nabibili sa Shopee. So, yan. At ito yung aking Chinese kangkong. Flex ko rin yung aking pechay na malago na. Ayan, oh. O, diba? Diyan lang yan sa paso. Kaya, yung mga namumroblema dyan na wala kayong lupa. Ayan, oh. Nabili ko lang din yan sa palengke, itong mga lupa. Ayan, ito yung talong ko. Ayan, namumunga na naman siya. Ayan, oh. At isa pang kinatutuwa ko, itong bigay sa aking rose na araw-araw ay may bulaklak. Ayun, oh, nakakatuwa. I love rose talaga. Tapos yan, oh. Diba? Ito naman yung, ito pa wala na, tapos pwede ko rin yung itanim. Tapos ito, inaabangan ko to eh. Yung etong galing sa, yung nagdibo yung anak ko. So, tinanim ko yung mga 18 roses niya. Meron ditong natitira pa. So, isang buwan na yung lumipas nang maitanim ko siya. At kita mo naman, ito, ay green pa siya. So, nagpapakita na maganda. At, ayan, parang tutubo na nga siya. So, ayun, yan natira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sila na natira na, 8, ayun, 8. So, sa 16 roses, 8 yung natitirang nagbibigay ng sign na mabubuhay yung mga rose na yan. At ang gaganda niyan kapag ayan ay tumubo, sobrang ikakatuwa. So, dito naman sa side na to ay nalulungkot ako kasi yung kalamansi ko, hindi ko alam bakit nagkakaganyan yung kanyang dahon. Ang dami niya pa man din bunga. Hindi ko alam kung dahil sa init o kulang sa dilig, pero tuwing umaga naman dinidiligan ko siya. Ang pagkakaiba niya dito sa isa kong kalamansi, ito ay green na green yung kanyang dahon, pero ito parang naninilaw yung kanyang dahon. Dito naman sa side na to ay nagkaroon ako ng panibagong tanim. Ayan, ito ay sibuyas, as you can see. Ayan, yan, sibuyas yan. Dito naman ay sili, etong dalawa. So, yan, ganyan. So, tinalian ko lang yan para hindi siya malaglag. So, ganyan siya, guys. Diba? Para-paraan lang talaga. Dito ay iniskro ko yung takip niya. Tapos, inano ko siya. Nilagay ko na siya. Iniskro ko muna yung eto bago ko ilagay yung mga eto. Tapos, binutasa ko. At eto pa nga, nakuryente pa nga ako dyan. Kasi nahawakan ko yung wire nung binubutasan ko yung mga yan. So, ito naman yung aking bawang. Hindi ko alam kung mabubuhay pa siya o baka nababad na siya sa tubig. So, kapag may mga gulay ako na aking tira-tira sa pagluluto, yung mga balat, ayan yung aking pataba. Yan, meron pa ako dito mga punla. Ito ay pipino. Hindi ko alam kung saan ko to pagagapangin tong pipinong to. Tapos meron ako dun punlang, ayan o, pipino, may ganyan. Tapos dun naman na side pechay. So ito naman ay yung bulaklak siya na maganda na nakakapag ng mga insect na nakakapagtaboy. So dito nagtanim ako dyan, tsaka dito, para yung mga insect hindi siya dito dadapo sa aking mga halaman. Tapos tingnan niyo yung aking kamatis, ang laki na din. O, diba? Meron ako doon Chinese kangkong. Yan. Ito Chinese kangkong nga pala to. O, diba? Ang dami. Tapos etong tanlad. Imagine nyo, ito ay galing sa akin din tira kasi nag waterless chicken ako. Tapos eto naman yung ano niya, yung ugat, itinanim ko siya at tingnan nyo, nakapag-ani na ako niya mga ate and kuya. At dun sa labas, meron ako dong tanim, hindi siya na buhay. Mas maganda talaga na dito ako magtatanim sa aking bakuran sa taas para hindi naaabot ng mga bata. So, yun lang for today's video. Kaya wag kayong mawalan ng pag-asa kung wala kayong pagtataniman kasi kahit maliit na space, kayang-kaya nyo magtanim. Yun lang. Bye!